good afternoon North America, and good morning Philippines. Andito naman po kami, ito pong inyong lingkod, Andy Shafe, and just so all you know, di ba, alam niyo na, may pagchichikahan tayo, post and pre tayo ngayon. Post Supra, chikahan, and pre-Reina Filipinas, chikahan tayo today. And as we all know, Philippines is in the morning, so later on, few hours na is mag-start na ang Reina Filipinas, and to us, it's gonna be tomorrow. Early morning? Kasi afternoon lang po, afternoon pa lang dito, tomorrow morning dito sa amin. Oo. Kami naman ang Kami puyat. lahat. Kami naman ang puyat bukas. Kami naman ang puyat, and then syempre yung nangyaring Supra, talagang all-smiles kami kasi morning daytime dito sa amin, 10 o'clock in the morning. So kaya maayos ang aming itsura nung time na yun. But this time, it's gonna be us who gonna be looks like a zombie. Okay lang. Okay. Hindi Ito na naman po ang pwede ating, lang. ang inyong lingkod na aking partner in crime, ay yung ating Lolas of Pageantry is buo today. Go! Hello, Tony. from Lolas of Pageantry. Kamusta po kayong lahat? I hope you are healthy and doing well kung saan man ang mga endeavors you for today. And if you still have your mom, kiss them for me. Yes. Kahit minsan nakakainis sila, just kiss them for me. Ganyan talaga sila. Mga kontrabida talaga sila. Pressure niyo yan kasi, you know, ako wala na akong mother and father, Yeah. wala na sila pareho. Oh. And always be kind, as I always say at the end, but this time it's gonna be in the beginning, no? Always be Yeah. kind to one another. O ano na tayo? Okay, bati muna tayo. Hello, Nel. Ang aga mo ha. Maayong adlaw din sa'yo. And si Amira ba to? Hello, Sir Andy and Sir Tony. Amira, yun ba yung Japanese ano? Sa May chemistry si Kat at Mr. Stenyes. O, di ba? Hello, Okay naman. James. Mas bagay kami. Hello. Take na si Kat. Hello, James Colendes. Good afternoon. Good afternoon din sa'yo. O, di ba? As we all know naman mga kaibigan, di ba? Sa ating pong 9 viewers dyan, is kakatapos lang ng Miss Supranational last Saturday, our time, no? Saturday ba yun? Yes. Okay. Help me out here kasi pag minsan out of the blue nawawala na ang aking huwisyo with the dates. Early signs of Diba? dementia. Nako, ewan natin. Anyway, so ako rin natutuwa, syempre, nanalo ang ating pambato. Even though I admit, nung pre-finals, medyo kinwestiyon ko ang kanyang possibility na manalo. Right? Kasi sa nakikita ko ha, let's be clear, sa nakikita ko po mga kaibigan ng pre-finals, kaya doon ako nade-defend na parang feeling ko hindi mananalo si Katat. And there was a time na sabi ko pa nga is baka may LPU tayo, but anyway, that is just me, and congratulations to Katrina Legado, our new supranational and our second crown ng Philippines sa supranational. And I was so happy dahil during that time, during that finals, ay nag-glow talaga ng bongga ang Lola ninyo. Talagang hindi mo siya maaawat. And kahit anong gawin ninyo, napakaganda pa rin ang Lola ninyo at beaming yung ganda niya. Tsaka yung golden gown niya is napakaganda at yung nagawa ni Rian Fernandez, ang queen maker ng gown Yung natin. na ng ano? Kumpleto na siya, no? Kumpleto na ba? Oo, siguro. Kasi may universe na siya. Yes, meron na rin siyang international. Siya bang gumawa nung hindi pala international yon, Miss World. Nung kay Miss Thailand, si Rian Fernandez din ba yon? Pero hindi Philippine representative. Yung Oo, hindi gown, naman Philippine representative, di ba? So at least, parang nakukompleto na yung corona niya. And then with production-wise with Miss Supra, ay wala akong masabi. Paganda ng paganda ang Lola ninyo, ang Supra ninyo. Kahit nasabihin ninyo, di ba Tony, kahit nasabihin mo ng konting, alam mo yun, parang sumisipsip daw, sabi ng iba, ang Supra sa Philippines just because parang nawawala na yung limelight. I don't think hindi nawawala ang limelight. Ano talaga? Malakas talaga ang Philippines sa Supra. Oo. At talaga ang Philippines sa Supra.
parang Miss Mhm. Iko, mga paborito talaga nila yan. Hindi nawawala sa first cut, second cut. Di ba? So, yun ang ating view doon. And then, other than that, the judging is, I think it's fair and square. And kahit nasabihin ng iba dyan na nagkaroon ng lutong Macau or something, I don't think there was a lutong Macau. Kasi hindi naman basta lang umupo si Katrina doon para magpaganda lang or something. May ginawa din naman siya, di ba? So, yun ang aking take doon. Wala na akong ibang malalim pang i-explain, di ba? So yun lang. And ikaw, Tony, anong iyong, ito, iba ang view nito sa akin mga kaibigan, pre-finals. Let's hear it from him. Ako naman, as usual, naloko talaga ako sa styling. MUPH talaga. Nilulusan mo talaga lahat. Kasi Diba? as usual, paulit-ulit sinasabi ko, pag itong mga girls lumaban sa national pageant with their own teams, excellent talaga. From Oh, Celeste Cortesi hanggang sa matapos ang even si Rabia. Ang gaganda, ang gagaling. Pag ano na, national pageant, pag nahawakan na, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Doon tayo tayo mismo sarili natin ang lumalason sa ating mga contestant na nakikita naman natin. So, nagiging very disappointing. Ay, ba't ganyan? Ba't ganito? Kasi ang taas sa expectation natin. Tapos, ang dami nating pictorial ng lahat ng queens. Pagdating sa actual pageant, ano na naman yan? Sinabi ko, kaya, ang dami-dami pictorial. Pwede ba yung pictorial dalhin lahat yan? Which is in the case of Chelsea Manalo. Tapos, binasuot siya ng ball. Hindi na talaga ako natapos sa lecture na yan. Tapos, eto na naman kay Katrina. Diyos ka, ano mga pinapasok siya kay Katrina? Kaya hindi mo kinabahan ka, di ba? Puro handicraft ang mga pinagsusunod. Bakit naman magandahan sila sa'yo? Kasi hindi ba yan naman gusto ng mga ng mga Europeans, yung mga handcraft, yung ating mga bags, may mga bulaklak, tropical colors. Sabi ko, nung nanalo na siya, baka naman naging effective yun sa Pilipino lang talaga. Kasi mataas ang standard ng Pilipino. Ay, tama na ko. Talagang I have a lot of expectation. Ang nakakaloka lang talaga, always and forever, ayaw ko kung ano nangyayari. Bakit laging ganyan? Na hindi na-meet yung expectations ng Pilipino, ng Pilipino. Kakaloka. Very seldom. Catriona, si Pia, okay din. Pero si Catriona talaga ang wala na. Wala ka na lang masabi. Lahat talaga Ang maganda kasi kay Catriona, pinag-isipan niya talaga, ano ba maganda, ano ba pwede, at meron siyang control. Kasi ang hirap pag contestant ka nila ng MUPH, minsan wala kang control. Ito yung pasusuot sa'yo, ito yung sabi ng team, kasi ganito na, ganito. Ikaw alam mo naman, nangangati ka na sa balat na hindi bagay sa akin to. Hindi ako komportable. Dapat number one, komportable siya talaga. Makakalakad siya. Saka, kasi doon mo makikita, di ba, ikaw pag magsisimba ka, you'll always be, nung unang panahon ngayon naka-shorts na lang. Nung unang panahon, pag magandang suot mo, pag simba mo, proud ka, di ba? Kasi merong may rampa sa gitna ng simbahan, lalakad ka. Especially kung maliit na lugar ka, kitang-kita mo. Ay, di ba? Sinuot niya na yan last August 22, 1992. O, di ba? Memorize na lahat ng tao na sinusuot mo. Ganun yun. So, yun lang masasabi ko. So, hindi ako nagulat na disappoint yung mga tao kay Katrina during that time. Kahit ako na-shock ako. Pero hindi naman ako nag-give up sa kanya. Sabi ko, ano ba yan? Baka know when to pick na naman ito. Bakit ganyan? So, hindi. Let's go on that one later. Nanalo naman siya kasi umaasa lang talaga sa face. Nakita ko yung face niya with or without makeup. Ang ganda at nalaloka ako sa face niya. Naalala ko, nagbabago pala yan. Kaya minsan kamukha niya si Megan niya, minsan kamukha niya si Kazini, minsan sabi ko, Diyos ko, nakakaloka yung face na yan. Nag-iiba-iba hanggang ngayon. When I see the footages nung mga ginagawa niya ngayon, pumupunta siya doon sa plaza ba yun, sa Poland or somewhere. Iba na naman yung tsura. Pag nag-pictorial sila. I was trying to remember kung nagkita na ba kami yung one time ng 2024, I think ba yun? Kung nakita ko ba siya o may picture ba kami. So, I'm still checking kung meron kami picture with her. Nakasama usually ko si Gazel. Si Gazel meron? Kaya lang sa kanya sa Aqua Boracay, hindi naman ako umabot sa Aqua Boracay. Aqua Boracay na. So, yun na yun.
So for Miss Supra, yung nakaraang Supra, ang isang incident na naloka ko, yung tinawag siya na Miss Indonesia. So, So, the following Mr. day, of course, alam na natin, naging judge siya. Tapos tinawag siya, hindi nila Ma alam Caterina kung Delegado. kasi naman isulat na kasi, Maria. So, Ma Cristina, from Indonesia. Tapos gumanon sa may-ari yung Nakasimangot. from the Philippines. Siguro lang may-ari, this is your last posting. Yes. Hindi na kita kukunin. Dapat talaga may proofreading ba yun? Talagang kailangan i-review. Kasi it's a simple mistake kung binasa niya. Hindi ko alam kung binasa niya o inisip niya. Kung binasa niya, well, that is totally wrong. Dapat hindi niya akuin yung pagkakamali. Kasi merong scriptwriter yun eh. So, mali yun. Hindi niya mali, binasa lang niya. Pero common sense naman, ikaw nag-announce noon on this Philippines. Nung nanalo siya, ikaw nag-announce, hello. Pero lumabay pa rin ni Katrina doon sabi niya it's an honest mistake. Sabi niya gano'n. Siyempre, kaya naloka tuloy yung Indonesia, inisip talaga nila. Baka naman to, Pia Wurtzbach, envelope na nagkamali ng basa. Hindi ka kayo umabot ng top 5, paano magkakamali ng basa? Hindi nga kayo. Mga, naman yan, low IQ na pananaw. Okay, so, yun naman ba? Remember, Philippines won 2 crowns. The first country that won 2 crowns for that is India. It was a sandwich win. I forgot the date. I'm sorry. Pero, nung tinitingnan ko, bakit pa tayo gigil na second crown sa Supra? Halos naman pala lahat, itig-iisa lang pala. Sabi ko, it's not time. My God, 13 years difference, nakadalawa na. Okay na yan. O baka naman gusto niyo pa 3. Pageant-wise, gusto ko naman ng Supra. Hindi ko lang gusto. Nakukulangan lang ako. Hindi ko alam kung may ginagawa sila. Kasi for me, as an old pageant fan, I always love pageant organizations na gumagawa ng, ng charitable work. Nasanay na ako noon for Pinipining Pilipinas and Miss Universe. So ngayon, mayroong mga bagong pageants na wala na. Pera-pera talaga. And that's okay. Kasi contest, money contest, entertainment value naman sila. Walang moral value, ganun ba yun? So, okay din naman sa akin yun, which was trended by by Miss Grand. That's still okay. Kasi sinabi naman nila, yun talaga ang purpose. So, I'm happy with her. So, hindi tayo napapag-iwanan sa Supra, my God. So, India is the first to have 2 crowns. Then now, Philippines 2 crowns. Oh my God, pag nanalo pa tayo sa So, pageant-wise naman, gusto ko naman ang evolution ng pageant, how do you call this? Ng pageant, what's the term? Yung pageant presentation ng Supra. Always maganda. Lalo, Diyos ko, gusto mo ng rampa. Supra ka. Talagang lakad ka, milya-milya. Diba? Saka end to finish, napapakita natin. Except for this edition, hindi ko naintindihan kung ano nangyari. Ang dami-daming scenes, ang exposure of girls during swimsuit is 8 seconds, 7 seconds, 7 or 8 seconds lang ata ang Philippines hindi natin nakita yung umikot muna siya, tapos ang ganda-ganda. Hindi nagsimula. Inubos ng Supra sa sponsor ng oras. Naloko talaga. Pagkakahaba-haba ng mga commercial, ng mga sponsors na paulit-ulit, yung mga activities sila paulit-ulit. Hindi nabigyan ng chance yung mga girls na yung from the start to the finish, yung kanilang lakad, hanggang mag-exit sila. Walang ganun. Nangihinayang ako. Ganda-ganda pa naman ang stage, ang haba-haba. This is the first time na napansin ko nagganyan ang Supra. Before this, talagang ganda ng presentation. So ngayon talagang puro ads talaga. Grabe. Local ads. Umabot tayo ng almost 5 hours. Oo. Pero I'm so happy naman na nanalo si Kat. So before tayo nag-start noon with Primo under Contesera Media, nagsabi nga ako na, ang gusto ko lang manalo si Kat, wala na akong pakialam sa 800 hours. Pero I know in my heart, performance, appearance, physical appearance, lahat-lahat, Czech Republic talaga ang lakas-lakas talaga. Correct. Hands down. Pang Miss World, pang Miss Universe, actually, hulma talaga siya ng Supra. Sabi ko nga kay Primo, ikaw ba yun? Alam mo naman na Supra, loka-loka yan, hindi mo maintindihan kung anong pinipili. Sino pa panalo nila? Diba? Sabi ko, out of the blue, merong
yung kanilang hinahanap o yung gulma nila nandyan. Tapos paano lang Indonesia? Ah, paano nangyari Indonesia? Ngayon naman Philippines. Nakakaloka talaga. Well, let's just be happy na tayo ang pinili for this edition. Ayoko na maghanash-hanash. But I understand the people that they were expecting Czech Republic. Kasi performance-wise, technical appearance, kasi ang problema, nakikita lang natin 20% of the pageant which is on stage. And the rest, di natin nakikita paano ba nakakahalubilo. Saka may mga marketing strategy o corporate strategy ang bawat corporation, pageant organization. For this year, ilibibigay natin ng corona for this area, for Asia, for North America, gano'n. May mga gano'n sila siguro, no, na ikalat ang crown, para makakuha tayo ng maraming sabi nga nila, hindi pa nalang Philippines for daan. Hindi naman. I mean, if that is one of the factor, why not? Diba? I would rather get it from the Philippines na may mangyayari sa akin kaysa naman sa Czech Republic na walang mangyayari, walang market. mileage. Diba? Although, if you follow the rules of pageantry, talagang siya dapat ang manalo based on what we see, based on appearance. Kaya lang ang Supra merong ganong powers. So, yun lang naman sa akin ng Supra. I'm so happy na siya ang nanalo at hindi nasayang puwet namin. And I always believe in her kasi nakita ko naman siya. Although ang com skills niya laging hindi on point, pero my God, na-champahan niya na 2 beses. Oo. At niya nag-ayos. Oh my Correct. God. Actually, Doon din ako nag-worry. Yun lang. So, at least tama. Although I know she memorizes like probably 50 slogans, yung mga peace on earth, love for everyone, stop the one. May mga memorize siyang ganyan. It's how you use it and when you use it. Okay naman. Okay naman yun. At nagamit niya ngayon, she was able to use it at the appropriate time, at the appropriate question. Yes. So beautiful. Nung narinig namin yun, my God! Tapos isa pang sagot, my God! Nachamba! Tama yan. Nakakaloka. And now to proceed, ano na tayo? Sige. Ayun na So, naman yun ang lang. ating sa Supra. I enjoyed it. And then, meron akong pangalawang And the girls were never given the proper exposure. and then, basa muna tayo from the corn. Binabalikan tayo ng mga Mexicans na kukisyo ang pagkapanalo ni Katrina. That's what I'm saying. Paano mo naging Diba? receive? Hello sa mga lolang masisikip, sabi ni Mel. Hello May, May vlog ako. Kamusta ka na? Sometimes I see you doing your live, so keep it going and nanonood naman ako. And Sir Andy, musta na po si Auntie Claire after all the pangit dyan sa Canada? Ay nako, Steeping Batuta, ewan ko kung ano nangyari sa kanya and I don't care about her. Diba? And hello Abuelitas, kamusta? Sasabi ni Elocana. Kamusta na Elocana? Hello Pia, my idols, Andy Brooks and Tony Ligado. Diba? Gawa pa akong Alexi Brooks. Diyos ko niyo, Pia. Si Alexi Brooks pa ang kinumpara mo sa akin. And then, thank you sa 10 jewels, Pia Gray. Thank you so much. Pagpalain ka pa ng more sana para makapagbigay ka pa ng mga jewels at mga sneakers. Ano mga jewels na yun? I don't know actually kung anong conversion yan. And anyway, so yung pangalawa kong ano is, yung feeling ko, di ba alam naman natin si Mama J is coming from Binibining Philippines from the very beginning nung time na noong 2010, no? Together with Madam Estela Araneta. And we know naman kung paano siya mag-training ng candidate o ng girl sa pagsali sa Miss Universe, specifically sa Miss Universe ha. And sa kanya din nangyari yung pagka sa Q&A is yung know when to pick, mga tipong ganyan, which is nangyari yan 100% na maganda kay Pia Wurtzbach. And I think itong time kay Katrina Ligado with Supranational 2026 is just a right time and the right moment yung kanyang when to pick, and it really applies to everything at all. Kahit sa swimsuit, sa gown, except dun sa Supra model. Doon lang sa finals itself. Doon lang sa finals, pati sa Q&A. Lahat ng kanyang mga sinabi doon, lahat ng kanyang mga ginawa,
ginamit niya yung peak moment niya, and I believe na nag-work sa kanya yon this time. And just like si Tony kanina, minention din niya na yung know when to pick, and I'm not sure if she believes on those things as of now with the other platform, pero ako naniniwala ako doon. So you just have to measure yourself. Kung candidate po kayo ha, measure it kung gagawin ko ba ang know when to pick or do I have to pick all the time. Malipit kung ganun, di ba? So hindi mo rin alam kung ano mangyayari. It depends maybe on your personality. And that kind of personality ni Katrina, nag-apply sa kanya yon. Kumbaga, match na match ang gear. Yun yung nakita ko sa kanya that time. Kasi nga, as we see, nung pre-finals, hindi tayo happy sa mga style nila, sa mga style niya, and even dun sa mga supra modeling challenge, wala din. And Except the challenge, wala siya. Ha? Except sa swimsuit, sa prelims. Wow! Doon sa prelims, sa swimsuit. Except with the head flip. Doon lang ako medyo hindi ako agree sa head flip kasi masyadong stiff. At hindi siya ganun kaganda ang pag-flip niya. Parang naninigas na hindi umaitin na pinilit lang yata niya para just to show off and just to make fun Kasi na the ganun. audience. So doon lang ako hindi ganong nag-agree. But anything that she did during finals, whatever she did is just on the right time and the right place. Diba? Yun lang yung aking masasabi doon. And yeah, I was so happy. I'm so much flipping joy, happiness with my heart during that time. And di ba may paiyak-iyak pa kami ni Tony. Pero Lagi naman akong iyak basta, yung basta mga inaapi yung mga girls. Katulad kay Lexi, yan. O yung mga inaapi-api, tapos nag-win-win. Oh my God! It's overwhelming. sa totoo lang guys, medyo na ano lang ako dun sa nung interview ni Christian, si Katrina after nung prelims yata yun, na may sinabi siya doon na as we all know, yung mga Philippine fans natin is hindi masaya, ganyan. Doon ko na-feel siya na parang sabi ko, ay, parang namang naano, parang feeling ko ginagawa niyo yun lahat and everybody is not happy, di ba? So yun yung naano ko, sabi ko, ay, mabuti na lang hindi ako nag-comment nung prelims kasi hindi talaga ako happy at hindi talaga maganda yung sasabihin ko on that time. And I'm happy na hindi ko yung sinabi kasi para at least hindi ako guilty na nagdagdag pa ako ng sama ng loob para sa kanya. Kasi iniisip ko din lagi yun as we all know na alam naman natin ang mga girls pagka nakakarin na hindi maganda, we have to consider also yung kanilang mental health. Emotional, mental. Oo, kung paano nila tatanggapin yun sa sarili nila, di ba? Whether they are matibay ba or hindi. So ako naman, I just been quiet and nakikipagtsikahan lang ako about that with these guys privately. No? So ikaw, Tony, anong masasabi mo dun sa know when to pick na nag-effect sa kanya? Hindi ko alam kung know when to pick yun o nakachamba ba sila. Ayun na rin Chamba yun. ba yun know when to pick? Parang excuse na lang ata yung know when to pick pero parang nakachamba sila ng mahusay. Even si Emma Tiglao is a victim of that, di ba? Yung pinasuot sa kanya yung parol na pagoda. Pagoda Even ayun sa sleeve. Oo. Na, sino ba yun? Ang designer is si Ray something ba yun? Hindi ko matandaan ng designer doon, basta hindi rin siya Ang maganda. blast ata yung parang Raymond ang Kasi raw. Raw ba yung raw? Oo. Yan si raw talaga. Pag nilalabas yung gown, ang dami nagagalit talaga. Di ba? Sabi ko, ano ba yan? Maganda naman ang gawa niya, pero hindi akma. Hindi It's a ang girl. instant is out of Laging hindi umaakma. Bagay. Yung gawa niya, hindi umaakma. Pero maganda ang gawa niya. Pero siguro ang gawa niya ay hindi pang pageant. Ganun ba yun? malati pong ganun. Parang hindi niya makuha yung timpla na pang pageant. Parang Yung mga ganun tusok-tusok. ata. Oo. Iba talaga ang touch ni as of now ni Rian. Yan, magaling yan. Tsaka isa sa gusto ko si Tito Val Taguba. Yan, maganda rin yan. And then sino pa ba? Si Kwa naman, sobra naman si Aktal. si Leo Almudal. Super kinangan ng dating.
Meron siyang Parang- mina na kristal. Oo, parang As if- sobrahan ako minsan. Parang Pagsang- nilalamon yung girl ng crystals. Di ba? So, hinay-hinay lang doon. Ito pa si Michael Cinco. Oh, yan. Si Michael Cinco naman magaling siya. Pang Pang farewell. pang farewell. Pag yun natapos na yung Oo, pero tapos pag na lahat. Pero pang Oo. pageant, kasi pag pageant is way too much din sometimes. Ball gown kasi ang specialty niya. Wala naman ako masabi. Maganda rin gawa niya, kaya lang ang hirap sa pageant. Like, tinan na lang yung si Martha Stepien ng Canada yung sinuot niya, di ba? Merong may kinakabit na ball na pagkalapad-lapad na halos na tape na yung buong stage. Ano bang year yun? 2018 ba yun? Sino ba yan? 2018 ba yun? 2015? Si Miss Canada. Ay, kaya ano yun? Kay Catriona. Eh, Catriona ba yun? Di ba? Catriona Yung ang na lapad-lapad na ang laki-laki Nung buntot? stage. Catriona yun. 2013. 2018. 2013. 13 pala si Pia. 2018. Di ba? Kaya ano yun? So, yun, magaling din si, sino pa ba? Sino bang nagustuhan ko? Si Von Garner. Si Mark, yes, mga plain colors, si Mark Von Garner, yung mga Couture tipong, naman ang kanya couture. yung mga gano'n, mga isang Bagay color siya lang. kay Bea Windorsky. Yan, mga ganyan. Like yung gown ni Bea Windorsky na purple rin, ang ganda ko doon. Yung kay ginawa ni Von Garner kay maganda pa rin. Maganda rin naman talaga. Yung kay sino ito? Kay Marquez, yung parang tattoo-tattoo. Ganda rin. Gusto ko yun. Ay, oo, kay Melanie, Oo, kay bakit lang Melanie. yung lower portion, parang sana binol gown. Hindi tapos, Ball ayoko ng gown, ganun. o sa petina, o mermaid. Parang nangyari, parang kumuha ng tela, tapos binalo. Tinapis lang, di ba? Parang hindi tapos. Itaas. Sayang. Anyway, to continue, we are out of topic. Nasa gawa na tayo. Di ba? Nasa na pa tayo? Okay, so, Pinas na, okay na yun. sa pre-finals na Sabi tayo ko dahil. sa Mr. Spain, ang masasabi ko lang, mahal kita, andito lang ako, sumusuporta sa'yo, at kung may panahon ka, anakan mo ko. Diyos ko, imposible, luka-luka. Malay mo, libre ang mangarap. Sige na nga. Diba? Arte-arte pa, ikaw pinuntahan dyan ni Miss Spain, ewan ko na lang. Miss Spain, Mr. Spain pala. Nakapakakainin ko siya. Ay! Nalumimig ka. Na may keso. Teka muna ha, basa muna tayo. Hello Cecilia, kamusta ka na? Celia, Okay naman kami, Cecilia. And sabi ni Jacon, mukhang malaki din ang chance natin na manalo sa International Universe Cosmo. Hindi pa ako sa world. Ang Miss World, Jacon, ang malapit na. Ay, Ano na eh. ano na siya, Nag-sending na. farewell Send-off party na kanina. Bakit yung itsura niya? Yung Di ba? hair? Parang on and off. Di ba? Sino bang style? Mga stylist talaga natin. O, naglaloko talaga ako. Sabi ni Amira, are you going to do live during Reyna? Yes. Bukas kami ni Primo. Sige. Ito, Sabi hindi ko kay makakarating Primo, ito padalhan nyo na lang ako ng link. Mhm. Hahabol lang ako madalas siguro. Depende, last 30 minutes. Hahabol lang ako. Sa Sige, kotse sige. na lang ako magpa-vlog. Sige. Hello po, good morning. Sa Supra po ba ang katulad ng Miss World na hindi ma-predict ang winner? Sana Kinda. Miss World din natin ganito ang Parang nakakagulat ganun na na rin. winner. Oo. Oo. It's a little bit nakakaloka similar, sa Ann. Miss World. May similarity sila. Pero kasi ang Supra, nagde-depend kasi yan sa sa personality. Sa Siguro. dapat bantain. Ang Miss World naman kasi is nagde-depend sila sa advocacy. Kailangan makita yung advocacy. Caregiver skills ng Miss World. Kasi ikaw mag-aalaga kay Julia. Pag ikaw caregiver ni Julia. Panalo ang Pilipinas. Sige Julia, alagaan kita, ipanalo mo Ikaw yung Philippines. caregiver, kaya puro Indian ang kinukuha niya. 6 to be exact. 6 ba? 6 ba? Good morning din sa iyo, Ann.
Don't forget to like. Yes, don't forget to click like po and subscribe doon sa mga tao hindi pa po nakakapag-subscribe as of this moment. And thank you so much. And si Tony po, meron din po yung sariling channel niya. I-subscribe niyo rin po siya. Bakit wala yung pangalan mo? Ayun. Mag-like na tayo para pretty important sa Tintang kay Sir Ate. Ay, pumunta ako ng Horton last week. Nakita ko nga. Pass by Alaska. Oh my God, alam mo ba? Kalahati ata ng barko nandoon. Sabi ko, ano ginagawa nila? Magsilayas kayo sa pinalayas mo. Nakikitang store. Nandun lahat halos ng mga tao. Nakakaloka. May Starbucks Diba? naman kami sa barko. Ewan ko bakit pumunta pa doon mga tao. I'm curious lang siguro how Wala you know, lang. Kasi how Tim Hortons kasi would be maliit taste lang like. yung aming yung in-stop. Hindi kami nag-stop sa Victoria. Victoria, ang ganda. Oh my God, ang ganda-ganda. Ilabas ko nga yung aking aking video sa Victoria. Beautiful. Pero yung Prince something yung pinuntahan namin, wala naman masyadong ganap. Diba? O, sabi naman ni Charot YX, can a winner ever truly enjoy her reign if large part of the fandom refuses to acknowledge her victory? Oh yeah, she can Ma-enjoy still pa rin do niya, that. pero mahirap. Ang hirap maghanap ng sponsor. Oo. Kasi ang sponsors ngayon nagdidepend sa number of supporters. Yes, Kung- diba? Parang Alex Ayala. Kaya si Alex, Diyos ko, tuloy-tuloy, no? Kakaloka, hindi naman. Sinusundan lahat ng Hindi kanyang matigil. sinusundan lahat ng ganyan, kinakabog niya lahat. Wala talagang lahat. Actually, yung WTA, Women's Tennis Association, naghihingalo na siya. Wala silang, hindi sila masyado pinag-usapan. Unlike the men's tennis tournaments. Kaya, oh my God, ang laki ang nalog. Kaya lahat ng girls doon, kahit yung mga champion, mga kalaban niya, nagpapasalamat kasi pag lumaki yan, lalaki din ang prize, lalaki ang sponsor. So, malaki yung hatak ni Alex. Kaya manalo siya, kaya hindi, wala namang pakailan kung kanyang mga fans. At saka kumikita yung venue for tickets. O ngayon, ang venue, kailangan yung malalaki ang kanya, hindi pwede yung mga maliliit. Oo. Magagalit ang fans na which happened in Australia, 1,200 ang seats. Kaya niya magpuno ng 15,000, 20,000 na stadium. Di ba? To continue, Okay, so to continue, basa mo tayo for the last one. Sabi ni Jaffor, yan, si Pampanga, si Sahara Bernales. akala ko mga pangalan. Sino yung mga mothers dito kung saan pinagpupuan mga pangalan? Oo. Angelica Lopez, ayun talaga. Palawan. Nala ako sumali siya sa Miss International. Sabi ko parang, hirap ako MGI yung dating. Pinipigil niya talaga yung sarili niya, pero lumalabas talaga. She is in the right competition. Angelica Lopez. Bagay ka talaga rito. MGI, oo. Oh, so good luck. Pangasinan, another Sahara, Shira, Soria. Soria. Ano masyadong magbaba ang buhay nito? Ano nangyari? Parang lumiit siya. Si Quezon City. Saan ang kanya pang Precious Faith, Paul. Yan. Si Rizal, si JJ Candilado. Maganda rin ang post. Maganda ang pose niya dito. Dapat tandaan Highlight nila niya. yun. Maganda yung post na yan for anybody who's going to join the pageant. Tandaan niyo yung mga post na yan kasi ang ganda, Extension, mukha kang matangkad. Pateros. Si Christine Marcelino, dapat mag-rest ka muna, Christine, kasi kulang pa eh. Di ba siya yung Maganda lumabas sa naman siya, itlog? actually. Di ba siya yung lumabas sa itlog? Oo. Hindi Balut. niya hindi niya maano yung tawag dito. Hindi niya ma-express yung pagkalabas mo sa Tama. itlog. Di ba ikaw, pagkalabas mo sa itlog, di ba, ganda-ganda mo, ecstatic ka. Kasi Pagkalabas niya siyempre, di ba, parang kang sisiw. Oo. Parang Fresh. kulang pa talaga. I think she's young. She has to train more, 1 or 2 years. Tapos bumalik siya. Meron siyang potential talaga. Kaya lang, hindi ko pa nakikita sa kilos niya, sa galaw niya, sa confidence niya. Pero I know she has something. Baka maging ano to. CJ Opiasa, it will take time. May hihintay dito si Christine. Not Christine, but if you'll be chosen for tomorrow, edi mabuti. Good for you. Matitrain ka ni Emma Tiglao. Hana Amistad. Teka muna.
Napanood mo ba yung interview nilang dalawa ni Kenneth Marcelino sa kay Adam Inato? Magkapatid? Silang dalawa. Hindi. How was- Panoorin mo. Hindi. And Sabi then- mo, how was it? How did you feel about it? I was good kasi yung mga sinasabi nila sabi ni Kristen and even si Kenneth, iba daw si Kristen dito sa Reina Filipinas, which is I'm excited na bukas na lang natin sila makikita. Wala silang prelims for us to see kung gaano sila kagagaling itong mga contestant na to, and specifically for each one of them. And then bukas is talagang, alam mo yun, talagang bardagulan siguro. And I hope na makapasok siya sa 5 at least kahit paano meron naman siyang pinanghahawakan, ano. And then she can use that as an experience in the future again. And then si San Mateo Rizal, Si Hannah. si Hana Amistad. Diba? Okay lang. Si And the last Zambales, would be si magandang post. Zambales. Dapat yung isang kami nakababa. Mm-mm. Post ng lalaki yun eh, dalawang ganon. Correct. Yan yung double kilikili post para sa lalaki. Mm-mm. Dapat Diba? yung So yun lang naman. magandang post niya. Pero tingnan ko yun. Okay naman. Oh. Okay na Ay, silang oo. lahat. Yes, Mm-mm. yes. Ang laking potential. At matangkad. Yun yung importante iba kasi pag matangkad talaga. Nagulat na ako kay kay sino to? Christina, di ba? Halos okay lang ang height niya eh. Ba't tatangkad ako? Ay, Christina. Okay naman sa atin kahit hindi ka matangkad. Basta mukha ka lang matangkad on stage. Oo, proportion ka. Oo. And then, handali na po may nag-message. Uy, booty call. Gaga. Good. May booking. Ayun ang pusa And mo. then ito, may tanong ako before na Pakaitin mo na lang magpagsikan tayo sa ating audience. Ano daw? Sabi ng pusa mo? May tanong ako, Personal. ang pageantry ba or ang pageant itself ba, if you're candidate, I don't know kasi hindi naman tayo candidate ng mga beauty pageants, talaga bang nakaka-addict ito? Kasi I'm Tayo asking nga this na, guys. hindi naman tayo... Ito guys this is just my question kasi Uy, for magandang those... episode yan. Huwag mo na itanong. Magandang episode Di ba? yan. Huwag mo na itanong. Magandang episode yan. Kakailan. Yes, I know, but I just have to spit it out this time. Kasi ang tawag doon, ang aking Perception. yes, perception or basta yon ang aking view or nakikita sa mga girls na meron na pong corona. May Corona person is o one. hinahabol nila yung pera? Sa akin corona lang nanalo ka na ng pageant. Alam mo yung title Ano ka. ang premyo? Di ba? Ikaw, Tony, halimbawa ikaw nanalo ka na. Are you still going to participate Yes. or... Di ba? Kasi yan ang trabaho ko na. Ginawa ko ng negosyo. Parang vlogging. Yung iba sa atin sa vlogging, negosyo. Yung iba sa vlogging, wala lang. Diba? Parang happy-happy na. So, ganun din siguro sa pagiging pageantero. Ay, hindi katulad ni CJ, ginawang career kasi malaki opportunity. Hindi man sila manalo, they get modeling gigs, they get promotion ng products, That advertising. part, Saka agree ako dyan. if you join again after 5 years, as in the case of Teresita Marquez, magkakaroon ka na naman ng bagong opportunity. Lumaki na ang baby niya, siguro na bore siya, kasi magpapasok yan ng maraming trabaho. That's also one thing. Another viewpoint is yung sa personal part, sometimes nakaka-addict, parang ang sarap. Kasi every time you do something that you like, legal or illegal, merong dopamine. So, as a pageantera, yun ang dopamine mo. Magsuot ng gown, palakbakan ka, nasa stage ka, nag-MC ka. So, hinahanap yun ng katawan mo, yung recognition, yun, hinahanap yun.
So I think those are the other reason. Ang isa pang reason kaya ako sumusali sa pageantry, pagkaroon ng congressman o senador na merong flood control project budget. Para maging maayos na ako at ang pamilya ko. Diba? So, yun yung mga reason. Ay, alam mo magandang ano yan. Bakit sumasali? Ang isa, ano bang mapipili niya? Actually, yun magagandang 5 reasons or 4 na reasons nakikita ko. Or yung iba is influence itself. Baka gusto nilang tumakbo sa pwesto sa gobyerno. You never know. Kasi May ako protection naalala ko eh. I mean, for me kasi, ang magandang rason ko lang for them not to join, para at least mabigyan naman ng way or mabigyan naman ng opportunities of the door or window, ano mabaguhan na talagang same Well, feeling as of them. dapat sabihin ng ano yun, pageant. Dapat not meaning hindi ka pa nagka-corona, you could have been a runner-up in this pageant or in Yes. another pageant, but never a winner. Dapat Yes, ilagay I would doon. agree on that. Oy, hindi naman nilalagay, pwede. Kasi ang alam ko ang All Stars, ang isang Requirement. nila is yung hindi pa nananalo. So it means kapag pinadala yan si Alexi Brooks sa All Stars, the possibility of her winning the crown is wala. Kasi nanalo na siya ng Miss Eco. Diba? So why would the organization, or let's say for example, ako po yung may-ari ng Reyna Filipinas, no? Just for example lang, I would question my choice kung ipapanalo ko ba tong sumali na to na may corona na nanalo na in the past. Diba? So ganun yun. So ipapadala ko and then hindi naman what is this? Is just for representation or for just money na magiging ko? Good. Pero ano ba yung objective? Money. Ay kung money, go tayo dyan, di ba? Pero kung maipanalo nung ipapadala mong representative, still, good din yan. So, ang possibility na sa tingin ko pwedeng ipadala ni Jody Braga at ni Emma Tiglao is silang dalawa ni Alexi and ni Angelica. O isang baguhan Hindi naman papadala mo. Ako si Alexis at si Angelica gusto ko. for All Stars. Yes, of course. Yeah. And maybe depende lang bukas kung paano yung outcome ng performance ng other girls nang wala pang experiences. Diba? Ako naman okay lang naman sa akin na sumali ka kung hindi ka pa nananalo, nag-runner up ka lang sa Miss Universe, sumali ka ng Miss Grand, diba? Like si madami, si Catriona, sumali ng Miss World, hindi siya nanalo, sumali ng Universe, nanalo siya. And who else? Si Yun Lalela na nga, dapat Swami. magkaroon ng clause of contract if you already won a pageant. Ano ba yung minor and major? O name? Dapat i-classify pa nila kung anong pageant. Anong pageant ba yan? Or the following pageant. May mga gano'n. Kung hindi ka pa nabanggit ang Miss Eco, di-join ka. Join ka. Oo. Yun ang Guys, ano. Ilalagay sa kontrata. Ako naman, as a pageant owner, I don't want somebody na nananalo na sa iba. Yung first runner-up lang kita. Kasi gusto ko, yung winner ko talaga. Ako talaga. Yun naman ang akin. Pero iba-iba nga kasi tayo. So, we'll see. Kasi kung mananalo yung isang nanalo na katulad kay Alexis, isang Eco, mahahati ang claim. Mahahati ang claim na Reyna ng Eco, Reyna ng MGI All-Star, mahahati ang claim. Ay, amin yan eh. O, inyo yan. Ang hirap. Kaya ako naman, kung owner, gusto ko yung mga winners ko, which is like Nawat. Diba? Halos si Nawat, ganyan. Yung winner niya, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng tatanggalan ka ng corona pag nag-join ka. So yun lang yung yun lang yung point of view ko. I have nothing against for Alexi to join, right? So, lang yun, nasa mind ko lang yun kasi ako, pag nanalo ako. Meron ka talagang masama na yun. Kasi nasa mind mo, hindi labas mo.
Intrigera ka, no? Di ba? So, Alexi, yun lang. alam ko sabi niya. So yun lang yun. Kasi si Alexi naman, hindi lang basta nakaupo lang dyan at smiling and make herself pretty. Nagtatrabaho din naman siya. So, wala naman akong question doon, di ba? Nagka-perform din naman ang lola mo. So, natutuwa naman ako sa kanya. So yun lang po yung aking point doon. Kasi parang, it's not, parang sa akin kasi ang view ko is for the people, for the girls who are also wanted to be on that position. Okay. Diba? Base na tayo at mag-alas 1. Oo. Ako, Jacorn, do you Hindi, si Easy muna. Yung nauna pa. Oh, ayan, Jacorn. Si na, si Easy top na. Diba? Mga sir, bakit pumahan ang ticket ng tennis competition dyan? Mahal kasi merong law of demand and supply. So that is their only chance na kumita and people are willing. Ito pa nakakaloka. Marami bibili ng ticket tapos i-resell ulit ng double triple na price. Scalper. Kaya isang tao doon ng ticket niya was $1,400. Hello, Adi. Hello, Lola. So, Adi. 1 round na lang. Ang pinaglalabanan, sure crown na si Alexi and Angelica. Ang tanong, pareho kaya silang ilalagay sa All-Stars? Mas bagay kasi si Angelica sa regular. Yes, totoo. I agree with you. Kaya hindi siya mahirapan siya manalo. Ang konti ng candidate nila, sana next year marami na, but good luck, girl, sabi ni Ann Bron. And your channel, hello, your channel, Peaceful Melodies. Hello, Ay, gusto hello, ka ng kumusta musik ka na? niya. Hello sa ating dalawa, listening to you while working. Thank you! While working. O mag-ingat ka, baka maputol ang daliri mo. Chef ka pa. Hello, Richard Leonardo. Good morning. And shoutout sa inyo dyan kung nasaan ka man. Hi, Richard the Lion, Leonardo. And Gary, si Geraldine, Brando nakahabol. Finance, Geraldine, nakahabol. Hoy, di klase ka ba, Geraldine? Ingat ka, Geraldine, and have a good day. And Mel, nagsumbong yun yung pusa ni Sir Tony. May ginawa doon si Sir Andy. Ay! Ni Service. Ay, meron pa, Gerardo. Di ba pandalaki ang post ni Venus Rock sa pool noong 2010? Yung kanyang posting. Hindi ko na matandaan yun, Gerardo. Matagal na yun, Gary. Nakaka-addict po sa mga pampisera. Nakaka-addict ko ang mga pampisera dahil sa pera at popularity. Popularity. Tama Nabuti naman. na yan. Nabanggit ko. Socialite at minsan lumalaki ang talent. Yun ba yun? O sige. Saka yung influence mo, saka marami ka nakikilala na doktor, kung sino-sino, lumalaki ang influence. Agree. Kapag Agree. stage performance ka, hanap-hanapin ka ng perform. Fame and Kasi connection. si Emma Tiglaw nga, saka CJ, ingit na ingit sa MGA All-Stars, parang gusto Diba? CJ parang gusto rumampa to sa Sabi na-feel ni ko, Nel, ingit sila. Host sila. advantage din kasi Sir Andy ang experience. So, talaga totoo kayo dyan. Yes, it's addicting or maybe kumikita ang pangkabuhayan. Alexia and Angelica are the proof of this. Ano yung masama? Survival of the fittest for the crown. Correct. Money for social relation na nakahanap ng madatong na matandang politiko. I don't think wala naman siguro mga bitikoy na ganyan dahil wala pa akong nababalitaang ganyan. Ay, maraming ganyan. Ikwento ko sa'yo mamaya. Noong araw, oo. Yung iba, advocacy driven, it will Kaya ngayon ang amplify mga advocacy. pageant queens ang kinukuha, mga afam. Siyempre, si Lara Kigaman, Pilipino ang asawa nun, nandito siya sa Canada. Well, aside from money, there's connections. Yes. And sabi naman ni Pia, eating banana cheese from Seafood City while watching. Ay, ang gano'n. taray. Banana chip. Meron ako rito, oishi. Hindi ko lang maabot. And then si Mario Visto, hello Mario Fergoso. Hi, Mario. Mares. And spitting, nagmamaganda ang mga lolas. Oy, hindi naman gano'n, how naman. Semi lang. Maulan dito sa Pinas. Masarap magbembang ng pogi, uto-uto. Ay, gano'n. Hello, Lolo Tony and Manong Andy Gupta. O, di ba nag-iba ng spelling, sabi ni EJ. What's the topic? Ay nako, panoorin mo na lang ulit sa beginning, EJ, ha? Ano nangyari sa'yo? I have question regarding sa mga queen natin ng Miss World and Miss Universe International.
Ano po ang kailangan nila para i-improve ang journey nila sa pageant? Thanks po. Sabi ni Andron. Tony, Improve nila sino? yung sa Miss World at saka sa Miss Universe at International, ano ang kailangan nila na i-improve sa journey nila? Sila? They need a good team. A very good team na marunong Yun lang yun. Good Yun team. talaga. Because our girls, bago sumali sa national and when they win their nationals, halos lahat sila is 80% ready to go, kaunting polishing na lang. Katulad ng ginawa kay di ba nung nanalo si Katrina Legalo, the following day nag-judge siya. Nakita mo yung styling? Sabi ko, bakit ba hindi ginawa yun nung nawala ba siya? Parang walang question talaga. Yung parang Miss Universe, dito lang isang buo. Sa isang side Sabi ko, yun. hindi Here. mo pwede i-xerox yan, kopya yung every time lalaban ng Philippines. Parang Venezuela. Ang Venezuela may formula sa look. Hindi sila Yes. umaalis. Tayo paiba-in, magpapait. Huwag nang ibahin. Hanapin ko ano maganda sa Pilipina. Yun, yung kay Katrina, ang ganda sa Diyos ko. Ang ganda ni Katrina talaga. At eto pala ang tao. Or ipadala lahat sa Thailand yan. Turuan din mag-makeup at rin. Yeah. So yun ang agree ako sa sinabi ni Tony. Yung ano lang talaga, yung team, yung style. Yung team lang talaga. The girls are ready. Lahat. Diba? And Lara lives in Suri, BC, sabi ni EJ. Oo nga. And Nel, sino ang surprise winner nyo for Reina Filipinas? Parang dark horse. Wala, yung si Mandaluyong at si Ako si Pateros. Parang feeling ko meron siyang anuhin bukas, may gagawin. ako si Mandaluyong at si Zambales. Kasi kung dark horse talaga, I will get somebody na talaga fresh, na medyo baguhan pa. Sa bagay, si Pateros. Naman medyo marunong na. Pero kung if Pateros wins, mati-train lalo siya. Kung ang trainer mo ay si CJ at si Eva, I would Ay, manalo bongga. talaga. Oo. Gusto ko siya matrain si Pateros. I know she has potential, but she has to be trained by somebody na marunong at merong idea of proper style at yung style na pang-pageant, hindi yung pang-model, hindi pang-artista, hindi Yes. pang-pageant talaga ang styling. Pang MGI. Especially that one pa, MG. O sabi ni Nel, speaking of Venezuela, thoughts niyo about any Venezuelan new look? Mukha Ay, Diyos ko, siyang nakadaloka naman ako. Naging kamukha niya si Ate Gay. Napakawalan yan yun. Ito lang message ko kay Miss Venezuela. Kung kaya mong kopyan si Ate Gay, bakit hindi mukha ni Auntie Shaco kinuha mo? Gaga! May class suspension due to typhoon at masarap kumain ng mga ginataang bilo-bilo. Hindi ba babagyuhin ang Miss Reyna? Di ba no si ALP pag na-cancel? Anong masasabi niyo na kay Shannon Tampon? Ay nako, lost in limelight ang Lola Tampon niyo. Wala na, tapos na siguro. I don't know if she can make another splash in pageantry. Then, ilang taon na ba siya muna sa dali? Ilang taon na ba siya sa dali? Baka wala na, hulas na siya. Nakakaumay na sa dami ng national pageants. Yun lang din. Ang ayoko lang kasi pag sa mga, I don't have nothing against national pageants na mga dumaran na nagsusulputan. I love it. But the thing is, maganda sana yung policy nila at saka yung rules kung sino ang pwedeng sumali para at least mabigyan ng chance yung lahat ng mga ibang girls na may potential at saka may dream din naman na maging, alam mo yun, maging What do you mean by rules? pageant. Rules, tipong nung hindi, yung matibay na rule, yung tulad na pinag-uusapan natin kanina na hindi pa nananalo ng any pageant, minor or major, things like that. Or kinakailangan on between 18 to 26 years old or 5'7" and up, mga tipong gano'n, di Ito, ba? Binibining Pilipinas ganyan, kaya wala masyadong sumasali kasi it's not open to everybody. Ngayon, open na to everybody, kung ano man lang, kaya ang dami sumasali. Ang problema, if you are a new pageant at ang dami mong rules, kailangan kasi humata ka ng mga old and reliable kasi kung hindi pag-uusapan ng pageant mo. Sa bagay, Yun ang totoo yun problema ganyan. doon. You should have at least 5 or 10 na katulad na nangyari ngayon sa NGI, they should have at least 5 na medyo veterano na. Kasi kung hindi, wala.
Hindi katulad ng panahon ng Binibining Pilipinas. Since it's the only pageant, talagang lahat tayo Strict. tututunan, titignan kung sino. Eh Mhm. ngayon, ang dami ng mga veterana na sumasali sa iba't iba. Ulit Pag hindi ulit. pinuntahan ng pageant mo, especially like FGI, hindi ko nga alam, baka yung iba rito pinakiusap pa nila na sumali. I'm sure this presents a lot of invitation na sumali. Kasi kung hindi, wala, hindi. Saka isa pa, ang hirap i-train ng totally na baguhan. My God, you start from zero. Napakahirap. Ngayon, kung may medyo veteran na, kaunting ano na lang, kaunting, kaunting Polish. adjustments na lang. Kasi veteran na nga. So, yun ang danger. Pag baguhan ka, sa dami ng mga nakukuha mo, baka hindi malalakas, mga 5'5", 5'3", 5'2 na magaganda, hindi ka mapupuntahan ng mga mo. Or, kung local pageant ka and you have you are a national director, kung ako, kukuha na lang ako sa, magpa-fashion show, magpa-pageant ng Binibining Pilipinas, doon na lang ako kukuha. Instead na magpa-pageant ka. Correct. Parang appointment. Ikaw na Yes. pinipili gusto mo sa Binibining Pilipinas. Na, okay, for this, ikaw mag-sponsor noon ng Bayaran mo Binibining. bayaran mo na lang Binibining Pilipinas to buy the rights na pag nakarunohan siya, amin na siya. Diba? At masaya rin naman kasi for the girl, kahit naman ano mangyari, basta importante, may corona akong mauwi at meron akong representation. Yun. Yes, Kung akong nasa gano'n open bago pageant. ako national director ng international pageant na kay Baguhan, kay hindi Baguhan, kukuha na lang ako, pakikiusapan ko kay LND, o yung isang corona, ito ang gusto ko. Let's negotiate. How much will I pay you to get the girl, to get the contract? Pag nakoronahan na siya on stage. Tapos ipapasa na sa amin, sa organization namin. Kaya Ano shortbread siguro? pa, pasaway din ang Reyna Pilipinas. Bakit naman shortbread? Bakit? Why, in what way? Okay, Kaya, that's it. That's the last one. Bago kami mag-totally end, and thank you sa ating 30 viewers na nandito, umabot po tayo ng mga 38 kanina. Thank you so much. And for those who are just tuned in, watch it from the start na lang po ulit para maintindihan niyo the whole concept ng aming chikahan for today. And don't forget to click like and subscribe for those who haven't subscribed on my channel yet. Diba? And thank you so much sa aking mga masugid na taga-subaybay na nagja-jet parati. And Pageant Wonders, si Maureen Montaigne, masama ang loob ni Sir Andy. May corona na lalaban pa ko. Mario Bisto, bye. Thank you so much. Take care din, Mario Bisto. And thank you din sa panonood, Ann Brondo. And Gary, ano kaya ang mga masasabi ng Reyna Pilipinas pag nalugi si Jojo? Hindi Diba? malugi yan. Negosyante naman si George. Di ba? Sa sama loob ni Sir Andy. Yun lang naman ang parati kong yun lang naman ang hindi ako agree sa mga may corona sumasali. But I have nothing against them. Kung gusto lang sumali, go for it. Well, nung unang panahon, that's the culture thing. Winner ka na, ba't ka masasali? Mamay, matalo ka pa. Ay, hindi na. Matalo manalo. Basta ako may corona na akong isa o dalawa. Go lang ako. Iba na ngayon ang attitude ng mga doon. Nako, ayan, sumali ka. Katulad kay Antonia Porcil, di ba? Sumali na naman. Sa Payan. Corona na siya, sa Supra. Ayun, naging runner-up siya. Hindi naman siya papapanalo talaga kasi kailangan talaga fresh. Hindi pwede, a queen will take another crown. Sabi sa akin, ako may sabi ako nakalimutan ko, early signs of dementia. Ay, tomorrow pala, we will be, I think, sa Contesera Media, sa paki-check-check na lang, with our First Lady, si Primo Sacramento. Or sa aking channel. Saan I'm ba? not sure yet. Bulbul na. Oh, ang Contesera Media will be on your channel? Sige. Yes. So, padala nyo na ako ng link. I will join you in the last 30 minutes. Dahil alam nyo naman, kailangan tayo maghanap buhay. Yes. Just to let everybody know, ang Contesera Media po is part din po kami ng Contesera Media. Nakikipag-collab po kami sa kanila and we are both collaborating with each other. So hanggang dito na lang and lumaban ka hanggat fresh ka pa. So far, who do you think can be the biggest threat on day and MU? Si Marami. Chile.
si Chiri sa akin, kayong dalawa ay super deserving na kuling consultant ng lahat ng mga camps and beauty pageants sa Philippines. I thank you, your channel of Peaceful Melodies for a good thought. Bigyan ng isang ano yan. Ang dami ng mga nilang info Bigyan sa ng mapupunta sukat, sa inyong patis. dalawa. Thank you so much. Thank you so much, your channel Peaceful Melody. Magpapanako ang channel ni Sir, mapanako. Mapanako. Ano yung mapanako? Ano yung mapanako? Nagko-colonize ako. Okay. Di ba? Malaki rin siguro binabayad. Siguro ang binabayad sa kandidat na nanalo. Oo naman, di ba? Di ba? Love you too, Gary. Geraldine, I love you. And love you all. Geraldine, tomboy ka ba? I love you all po. And always remember, be kind to one another. But see you And tomorrow. do something good to your mom, please. Okay? While she's Taray na still around. Pilipinas. Okay? Bye. Bye. Thank you so much. Chinese. Ganun. Pansin na naman ang ulam, mami. Yan.